Ito panonoorin po natin 'tong, press conference ni Senator Bongo. Ito po yung nangyayari ngayong araw na 'to dito sa Pilipinas. Eto na po tayo mga kababayan, panoorin na natin. Nung una, dahil sa mga katanungan ninyo, inisa ko na lang po ang sagot. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? Mhm. With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, Ito po mga kababayan na kasi itong press con na to dinadawit si Senator Bongo regarding about the corruption. Itong mga Diskaya yung nagdawit sa kanya. So ito nagpapaliwanag po siya. Ina-explain niya yung kanyang saloobin at ito yung kanyang saloobin mga kababayan. nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo. Sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag po kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Ano po yan, Senator Bongo? Wag ho kayong magpapasindak dito sa administrasyon na yan dahil nakakatakot po sila. Ito nga nangyari, di ba? Yung ICI na yan, di ba? Ngayon, wala ho tayong tiwala dyan. Ang maganda dyan, lahat na lang, kung ano-anong binabatikos nila, kahit kanino sa kay Vice President Sara, kung kani-kanino, kung sino-sino na lang na politician ba? Para malihis lang tong kaso. Ang priority dito, yun malaman kung sinong mastermind. Hindi yung nagtuturo-turuan. Ang gusto nating malaman yung mastermind. Ang gusto naming malaman is yung mastermind talaga. Hindi yung sisi, lalong tumatagal. Walang nangyayari ka. Senator Bongo, ayos lang, paliwanag mo para malaman ng taong bayan yung mga saloobin mo at hindi lang po kami dito ang nakikinig at nanonood, marami rin dito sa iba't ibang bansa. Panoorin po natin si Senator Bongo. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano na taga Mindanao, Tanggenyong Bisaya,
pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yun. Tiwalang binigay niyo po sa akin. Alright. At Thank you. serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan Tama ka dyan. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, marami pong nabanggit nung hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Oo, yun nga yung lagi kong sinasabi, Senator. Yung admin I am na yan. for accountability. Yan nga po ang lagi naming sinasabi. Kayo mga napapanood namin dito sa social media, mga kababayan, yung mga banat, mga diskarte ng mga nasa administrasyon, inililihis lang nila tayo. Ang dami nilang patsutsada kahit tong si Monay Claire Youth Secretary. Ang galing magsalita, akala mo napakagaling nila, akala mo ang dami nang nagawa. Sa bagay, yun naman ang trabaho niya, magsalita na magsalita. At purihin yung si BBM, yung amo niya. Hindi muna nila gawin yung mga karapat-dapat. Ba't din nila muna litisin yung mga yan, nasasakdal na yan, yung mga nasasakdal na sila Tambaloslos, sila Saldico. Sino mga mastermind yan? Siyempre, merong mas mataas dyan. Yan ang gusto malaman ng taong bayan. Kung ayaw nila at nahihiya sila, magpakulong na lang sila. At least, doon sila nakakulong. Safe na safe pa sila kaysa magtago sila. Kunwari, lumayas sila dito, mahuli din sila. Lalo na kung nagkapalitan na ng administrasyon, mas malaki pa yung mga kaso nila. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako, let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Yes. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Yan ang maaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin nyo po. Panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman po. Huwag ho tayong magpapa-stress dyan, Senator Bongo. Malalaman din yan sa balang araw dahil lahat ng mga kabahuan may lalabas din yan. May hangganan din yan. Huwag silang masyadong pakampante. Yan mga spokesperson ni BBM kung magsalita. Akala mo sila ang nakapwesto nagagawa nila kasi kaya nilang pagtakpan yung mga ano nila dahil sila nakaupo sa administrasyon. Ang isipin nila yung karma. Yung galit ng taong bayan kapag nagka-eleksyon, nagpalit na ng mga government officials na nakaupo dyan. Ngayon, doon na sila matatakot niyan. Ganon, doon nila sasabihin na, pasensya na po, kasi napagutusan lang kami. Ganon. Kaya ang hirap dito pinapatagal nila kung ano-anong tactics kasi wala talong-talo na sila, booking at bistadong bitag na huli na sila sa bitag. Kumbaga huli na sa bitag
Kaya lang sila lang yung may nasa administrasyon kaya kaya nilang lusot-lusutan. Gagawa lang gagawa sila ng mga istorya para lang malihis yun at makakala nila ma-brainwash na nila yung tao. Hindi na. Karamihan ng tao na iniwala na kayo yung mga magnanakaw dahil nasa sa inyo yan, yung administrasyon nyo eh. Anak ng tokwang tinapaw. Kung ganun. Panagutin natin ang dapat managot dito. At Tama. isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon, paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam bilang isang public servant. Noon, government employee, 2001, 1998 pa po, sa congressional office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Ayan mga kababayan, yung pahayag ni Senator Bongo na yung delikadesa, yung kanyang pinanghahawakan. Sana lahat ng politiko ganyan, Senator. Gayahin ka. Yung karamihan kasi dyan sa mga politiko, yung halos 80%, 90%, 80%. Ang ginagawa nila, naninipsip sa kung sino yung nasa administrasyon. Nagpapabango para magpayaman. Magpayaman at nakawin lahat ng pera, unti-unti yung kaban ng bayan. Kaya wala, nagkautang-utang na itong Pilipinas dahil itong administrasyon natin walang ginawa kundi yung mga gross project na yan, yung mga nakatiwangwang na yan. Hindi naman biro yun, hindi naman milyon yung basta-bastang milyon lang yan, billion yung pinag-uusapan dyan. Ito yung pinaka-worst na pagnanakaw dito sa history of the Philippines, mga kababayan. Ayan po mga kababayan, yung si Senator Bongo, yung kanyang press conference dito sa Pilipinas, ito po yung paliwanag niya regarding yung pagkakadawit sa kanya ng mga Diskaya na in-involve yung pangalan niya. Yun nga yung sinabi niya, pinaliwanag niya na delikadesa yung pinapairal niya dito, hindi yung mga ganyan. Nililihis ng administrasyon. Nilalayo para hindi sila mapagbuntunan ng mga sa kasalanan nila. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag niyong kalimutan na i-share, like, subscribe ng mga videos na to para naman napapanood nyo lalo na dito sa Pilipinas at dun sa iba't ibang bansa mga kababayan. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo mamaya. News that matters po. God bless.